Iiwanan mo na yung truck? Ay, di ba wala akong biyahe-biyahe. Parang gusto ko na inaabot eh. Oo. Ayun lang. Iisang ano lang yan. Nag-aantay nga ako ng biyahe, wala rin biyahe. Sige po tayo, ganito na lang. For the meantime, iusog po namin. Okay lang po ba? Opo, sir. Oh, Skog! Tulungan nyo, iusog nyo yung mga gamit. Hindi natin pwedeng iwanan yan. Usog nyo lahat. Sige, pag yan lumabas. Sige, labas. Grabe naman, huwag naman sa bangketa. Pasok nyo naman yan. Sige lang, pag yan tumakbo. Sige lang. Magandang umaga sa inyong lahat. Ngayon ay January 3, 2025 at sa oras na 10 ng umaga, nandito ngayon ang Special Operations Group ng MMDA sa pamumuno ni Sir Gabriel Go dito sa Honorio Lopez at sakop ng Tondo, Manila. Sir, good morning. Morning. Third day ng January. Nauna na yung ibang team at ang activities ngayong araw, itong mga illegal parking. Kasama nitong kahaba ng kalsada, ganoon na rin yung sidewalk at kasama natin ang scope. Dalhin nyo na itong mga pangarang. Skog, dalhin nyo na rin yung mga pangarang. Pataon nyo na pag walang driver. Walang driver. Itong mga four wheels, okay yung pagpaparada. Itong mga motor ang matitikitan at posibleng mahatak dahil mga nakakulambo pa. Skog! Iwan nyo paninda ha. Tanggalin nyo lang yung mga pampatong sa kapayong. Iwanan na natin ito at pagtitikitan na itong mga motorsiklo. Dito tayo sa unahan. Skog, yung mga paninda, itabi nyo ha. Yung mga lamesa, payong lang. Lamesa lang. Yung mga paninda, iwan nyo. Ito nila kaya kasi nakalang yung pinto. Yun lang. Dapat pala dinala natin yung 50 tonner natin. Walang helmet oh. Walang helmet. Yan. Yung mga motor dyan, pag may driver, pag may mga driver yan, tikitan nyo na lang ha. O hindi pataw nyo kung ayaw. Pataw mo rin. Bakit ayaw? Tawagin mo. Yan? Hindi, ano yung driver na yan, ayaw na nila sa kumpanya, umalis na siya, kaya ayaw na niya magpatigit na, wala na rin siya sa kumpanya. Umalis na siya, sir. Eh, di talaga siya magpatigit na. Natin lang. E di pataw nyo na. Wala ba lisensya? Wala, sir. O di pataw nyo na rin. Siya yung driver? Oo, sir. Kuya, ano to? Iiwanan mo na yung truck? Ay, di ba wala akong biyahe-biyahe. Parang gusto ko na inaabot eh. Oo. Ayun lang. Iisang ano lang yan. Nag-aantay nga ako ng biyahe, wala rin biyahe. Ay, wala. E di hayaan nyo na. Recorded naman natin eh, na ayaw eh. Sige na, hatakan nyo na. Basically, i-abandon nila yung truck kasi daw, hindi naman daw sila pinapabiyahe. So ngayon, ayan, nag-impake, aalis na. So, mangyayari? Matotoo, oo. So same. Okay. Pag nagpatigil daw po ba siya, tapos ialis niya, wala naman daw. Dapat, kasi kawawa naman yung kumpanya. Diba?
magpapatikit lang ito. O patiket siya, tapos alis. Ito, wala. Basta siguradong aalisin niya yan. Aalisin ha. Walang helmet incoming sa akin. Ayan o. Motor dito, ano na? Oh, vermove. Ano yan? Walang lisensya? Wala. Kahit sa portal, wala. O, di pa tow nyo na. Tangkad. Kunin mo na yung isang motor. Well, initially, ayaw niya magpatiket kasi aalis na siya ng company. Pero kasi, same company to, kawawa naman yung may-ari. So, sabi nga namin, baka naman yung isa magpatiket na lang. Total, may driver yung isa. Para isa lang ang matutow. One, no, Honorio Lopez Boulevard until North Bay is a national road. So, meron po tayo natanggap na complaint and request for clearing operation because of the problems of illegal parking such as yun nga po, mga malalaking trailer trucks, mga sasakyan, mga delivery vans. And it's very crucial, no, for this boulevard to be cleared because yun nga po, dinadaanan to ng mga malalaking truck, mga commodities. So, pagdating po ng mga rush hours, nagkakaroon ng sobrang traffic congestion. That's why we're here. And this is actually not the first time that we operated this. We've been operating this for a couple of times already. Nasaktuhan lang din po na we have tasking for the traslasyon. Ito yung mahahatak. Bali yung minimum charge nito ay 4,500. After 4 kilometers, mag-additional charge ng 200 pesos per kilometer hanggang Tumana, Marikina. Itong isa ay wala na. Ayun, hindi nahatak. Ako po, ba't ganun yan? Pero, sir, ito po kung ano man po yung paliwanag natin, sige. Pero, pinagtataka ko, bakit naman yung sinakop hanggang kalsada to? Sir. Doktor, ipaliwanag ko, sir, ha? Okay. Sir, biktima kami ng demolition. Okay. Almost 30 years na kami dyan. Okay. Ngayon, ang compromise namin sa barangay, alam ni Chairman to na pinag-usapan namin yung tungkol sa ayuda saka sa relocation. Okay. Ang napag-usapan namin sa barangay, kung dinimulis na raw kami, samantala, dito kami manirahan muna sa bangkito habang inaantay namin yung assistance saka yung relocation. Kaya sir, gusto lang talaga sir, dito na rin ako ng business. Hindi ko na makayanan sir. Sa naiintindihan ko po na naging biktima po kayo ng demolition. Pero meron po kasi pagkakamali dito. Ang bangketa po kasi hindi po pwedeng sakupin yan para maging bahay or tindahan po. Tulad po ng nakikita natin dito, sobra-sobra na po. Hanggang kalsada na po kayo. Kung hindi lang nang dahil sa pumayat nila, pag-akong nila sa amin, hindi kami magtitiis dito sir kasi hindi talaga ako sanay na tumira ng bangketa. Opo, nagkasakit na ako. Naiintindihan ko po yun, pero ano po bang pwede natin gawin? Kasi po, kailangan po namin tanggalin to. Yun ayan sana sir ang katanungan ko sa inyo kasi kayo ang naka-posisyon sa gobyerno, ano bang dapat gawin? Ngayong hindi pa ibinigay sa amin yung ipinangako nila. Opo. No? So anong gagawin namin? Hindi kami makamove. Opo. Tay, pasensya na po pero kasi yung jurisdiction ko po, wala po kami sa ahensya na yun nga po yung sinasabi tungkol sa mga ayuda. Kumbaga sa trabaho lang ninyo. Opo, ang sa amin po kasi kailangan namin i-clear yung mga bangketa sa kalsada. Well, Doon yung camera. Diyan ka atras lang. Ano po nga sir? Kaya sir, maganda gawin. well, humanitarian wise, naiintindihan natin sila. But then again, hindi naman natin pwedeng payagan yan kasi sinakop na po yung buong bangketa, pati po yung kalsada. Pero sir, hindi naman kami lumagay dito kung hindi sa compromise nila. Sumunod lang ho kami sa utok nila. Sabi nila, pag dinimulis kayo pasamantala, diyan muna kayo sa bangketa. Habang inaantay yung financial. Kayo lang po ba? Kayo lang po? Dalawa lang po kami sir. Pero marami kami sir. Ang iba kasi, tumanggap ng bayad kami sir. Hindi kami tumanggap kasi ang usapin sa barangay, bago kami lumipat, pero lagi suna. Wala talaga kami maglilipatan. Ngayon sir, hindi nila tinupad. Kaya nga sana sir, kung sino sana ang malalapitan na makakatulong sa problema natin. Maganda sana sir. Para makamtan namin yung... Sir, ganito po. We'll try to reach out to the barangay para po sa concern nyo na ito. Pero
pansamantala, pwede po ba natin iusog man lang po to para hindi naman po buong bangketa? Tulungan po namin, wala po kami kukumpiskahin. Tutulungan po namin kayong iusog. Ang ano ko lang sana, sir, kausapin huli natin si chairman, no, kung anong maitulong nila sa amin. Sige po. Kaya yung alam naman nila ang usapin dito. Sige po. Sila, sir, ang coordinator dito, sir. For the meantime, humanitarian wise, we'll give them this kumbaga, yun nga, humanitarian consideration. But yun pa rin, aalisin pa rin natin yung nakaharang sa kalsada. It's just that iusog po natin para may malakaran pa rin po ang mga tao. Saka yung kalsada ay maklear po natin. Ganun na lang po. For the meantime, iusog po namin. Pero ang tanong, kailangan po rin sana siya ang tulong niyo. Ano po ba ang maganda? Sige po. Na mapaalis na kami rito? Sige po. Pero kailangan, mapaalis kami ayon ko sa pinag-usapan namin. Hindi ko po alam pinag-usapan nyo, Tay, pero hindi rin po ako pwedeng makialam sa usapan nyo. But we will just, kumbaga, i-reach out po namin yung concern nyo para kayo po ulit mag-usap ng barangay kung ano man po magiging maayos na solusyon. Opo. Sige po, Tay, ganito na lang. For the meantime, iusog po namin. Okay lang po ba? Opo, sir. Skog! Tulungan nyo, iusog nyo yung mga gamit. Hindi natin pwedeng, iwanan yan. Usog nyo lahat. Usog nyo lahat. Iusog nyo. Kailangan maklear to. Itabi nyo dun sa pinakakaliwa. Umpisahan nyo na to. Umpisahan nyo. The rest ng pamilya na alis na. 2 pamilya na lang daw ang iniwan dyan. Mamaya punta namin. Oo. Kaya takpan na yung drainage natin. Sir, ito consideration na lang muna. Move lang. Move na lang muna kasi yun nga sinasabi nga nila may pag-uusap sa barangay, relocation. I'm in no position to comment on that pero sa nakikita ko there must be something wrong kasi tulad nga naka-jumper na sila. Nagbo-vulcanize na sila dito. So mukhang to eh. Pwede lang ito na. Pwede lang ito na. Wow, may breaker. Sako pa rin tayo ng Honorio Lopez. At dito na tayo pagtawid ng tulay. May mga nakalagay pa. Oo, baka malaglag. Tapon nyo yung tubig. Tapon nyo yung tubig. Lapit nga isa sa akin. Tikitan nyo itong tricycle na sa bangketa. Ano na to, chassis number, walang plaka eh. Sa'yo ba yan? Nabante mo doon. Bon, yung mga trailer na yan.
nakasanayan eh. So it's been there for how many years? Yung iba nga dyan, baka decades na eh. So what we're trying to change here is yung nakasanayan. So definitely ang mga bagay na nakasanayan, it would take a long time for them to get accustomed to it, no? So talagang kailangan paulit-ulit tayo. But we see we see some light and improvement on what we are doing. Maraming mga lugar, minimal na or close to none na ang mga obstruction. Yung mga iba dyan, yung mga tindahan na pinagsabihan, yung mga nakumpiskahan na nasa bangketa, they have already fixed their structure. So we see a light at the end of this. So hindi naman napuput to waste ang ating mga efforts. Boss, wala kang helmet. Pera po ng lisensya mo, ha? Bakit di ka nag-helmet? Nagmamadali po sir. Kahit na. Natatakbo na po ako. Ba't wala ka pang plaka? Ay, plaka po po. Baka ano pa yan? Oo. ORCR po. Pati nga ORCR. Pasensya na po sir. Mag-helmet ka. Para sa safety mo rin yan. Oo nga po sir. Tatakbo lang po ako 12 bit sir. Oo, kahit na nagmamadali ka, mag-helmet ka pa rin, ha? Sige, okay pa. Pasusunod ha, kahit nagmamadali, mag-helmet. Pakipabante nyo lahat para hindi kayo nakauste. Sagad na pala, kaya labas yung trailer. Okay, kung 4 na araw na pala yan eh, kikita nyo na kung di-tow nyo. Naku po, ba't wala kang helmet? Kahit na, atras mo. Walang helmet. Teka lang, baka may kotse. Ipat ko lang Isa pa to. Kailan po ng lisensya? Puro truck. Kunin ko lang po nasa bahay sir. Wala ka rin dalang lisensya. Bike. Eh, ba't ka nagmamotor? Galing sa bilang bahay na. Pwede na ba dito na maneho ng walang lisensya? Hindi po dapat. Oo, edi sana tinulak mo. Wala kang dalang lisensya. Walang dalang lisensya, nandun, nasa bahay. Kunin ko lang po. Pakakuha ko na lang po sa asawa ko. Hindi po. Ganun din yun, nagmaneho ka na ng walang lisensya. Hindi naman bahay yung titikitan ko. Wala ka bang lisensya sa portal? Pa-picture ako po po. Hindi, sa portal. Portal. Oo. Padala nga ng lisensya ko dito sa kanto. Ay hindi, nagmaneho ka na ng walang lisensya. Tas, Kaya lang sir, pasendo na lang po sa portal. ang portal LTO yun, paano may papasend sa portal? Oo, kasi nga, may lisensya ka talaga, hindi mo lang dinala. Sir, ano? Ticket lang yan. Driving without license. Pwede naman sir, nandiyan lang yung bahay ko. Andun lang yung license. Hindi naman ako lumayo. Lagay mo, not carried. At the time of apprehension, kahit na hindi ka lumayo, the point is, nagmaneho ka sa kalsada, pampublikong kalsada, hindi mo dala lisensya mo, you're driving without license. Diba? Hindi nga sir, baka pwede. Nasanay na kasi kayo ng dyan lang, tawid-tawid. lang naman ako. Kahit na. Eh kung tawid lang, hindi sana naglakad ka na lang. Sige, pag yan, lumabas. Sige, labas. Huwag mong susubukan. Approaching sa inyo, naka-jacket na itim. Sa likod nyo. Ayan na, approaching, nutshell. Ayan. Yan. Yan, yung naka-jacket. Yan. Tara, forward na tayo, forward na. Grabe naman, wag naman sa bangketa. Pasok nyo naman yan.
So pinalalabas lang yung ano, yung yung sidewalk. At pinauurong lahat yan doon sa looban. Hanggang dito yan, pinauusok dito. Kasi yung poste yung ano yung pinaka boundary. So after ng or yung pagitan ng foundation na yon saka itong poste, ganyan kalapan ng sidewalk. Kailangan mapalabas nila yan. Oh, parang ito dapat malinis ito. Sila na lang daw magdi-demolish. Oh, May mga ticket na ano. ay hindi. No parking sorry. No parking both side na laki-laki ng traffic sign. Ito yung pagtitikitan lahat. May nakalagay na no parking ayun sa tapat. National yan. Walang parking dito. Instruction ng local. Kahit na may parking ticket, tikitan nyo. Hindi ino-honor yan. Walang legal na parking dito. 10-4. Hatak pag walang driver. Pag may driver, ticket ulit. Cleared yan. Pahatak nyo. Ticket pa rin kahit na may parking ticket. Wala ba talagang driver lahat? Boss, harangin nyo nga to, walang helmet. Harangin nyo, yan. Oh, yan. Sige lang, pag yan tumakbo, sige lang. Pinahihinto ka eh. Opo sir, bumili. Pasensya na po. Dire-diretso ka eh. Pasensya na dahil kasi naharang ka. Pag hindi ka naharang, lusot. Tingnan mo yung RCR, naka-improvise plate. So okay naman yung rehistro. Tinikitan lang ito dahil or uncharged, walang helmet. So maraming mahahatak dito sa kabila. Sa kanya, sir. Naku po, ba't nasa bangketa, Dok? Sir, kasi kanina dapat tatanggalin ko. Tapos ako pumasok na ako. Kung alam ko lang, nilipat ko na. Naku, Dok, with all due respect, pasensya ka na po I know, unfortunately kasi nakaangat na, hindi ko na maibababa yan, makukompromiso ka. Saka we'll be breaking our own protocol. Dapat kanina pa. Kung sino po kaya pumayag sa inyo? Lalaki dito, kuya. Kaya ako kanina, confident ako. Sabi ko, sir, okay na. Kasi Actually nag-verify po ako sa local. Wala po talagang pay parking dito. saan nanggagaling, sir? Yun nga po pinagtataka namin. Kasi the last time I operated here, last month, walang pay parking. Alam ko sa kanina kami nagbabayad. I don't know. That we will find out. Ayan po, Doko. Kasi nagbabayad kami every morning. Sir, baka pwede mo ka na. Dok, Magsuti pa ako. Hindi ko maibababa kasi nga, unang-una makukompromiso ka. Saan ba yung impounding na yan? Tumana, Marikina. Marikina pa. Patay tayo dyan. Nasaan yung driver niyan? Pero sir, nakabukay ang makina. Siguro iniwan, sir. Videoan nyo, make sure na umaandar, bukas ang pinto para hindi tayo malitigan. Baka sabihin, tayo pa na gano'n yan. Videoan nyo. Make sure kita yung mga gamit. Bibidyo natin. Walang driver eh. Sige. Bibidyo natin. Wala, bukas nga. Hospital yan, pumunta ng hospital. Doktor po. Doktor? Doktor. Ayun. Baka-emergency. Doktor. Nakadal yung baka-emergency. Iwan ang nakadal. Kanina pa ito nakadal. Iniwang na umaandar na bukas ang mga pinto. Balikan natin itong si Doktora, nakausap ni Sir Gab. Dok, pasensya na pero wala talaga akong magagawa. Hindi ko maibababa. Saan di pwede i-file to? Kasi this is... Sa local, sama ni MTPB. Question. Ano gagawin saan, sir? Makukuha yan today? Yes, makukuha naman. So
na Actually, ako. we're trying to find out sino nga po yung mga nagpapa-pay parking. Kasi nga po kinonfirm namin na supposedly there's no parking in this entire stretch. Especially, ayan po yung mga traffic signages, no parking on both sides. Bakit ito kukunin lahat po. pwede? Hindi, kukunin po to. Sino kukuha nito? Bakit gano'n? Hindi, ayan pa po yung tow truck. Hindi naman sabi namin po hanggang aras po, respect. Hindi, tinawag ko na po. Tinawag ko na. We are trying to fix kung anong po yung mga nagiging problema sa kalsada. Not only in Manila, but the entire Metro Manila po. May mga ticket na nakalagay pero wala nung it's not an official receipt. Yes, unang-una, ang Honorio Lopez Boulevard, it's a national road. It's a national highway. Wala naman po designated parking. Admit naman po halimbawa namin na illegal parking po kami. Kaso nga po, yung barangay, sinisingilan po kami. Yes, Doc. Kasi kanina, nakaano po ako, sabi ilagay ko lang yung MMD, sabi ilagay ko po yung ticket, at nalipat niya. Yun nga po yung kinu-question namin kasi I confirmed with the local parking bureau, the local city hall, supposedly wala pong pay parking dito. Yun nga po, everyday po kami nagbabayad. Yun nga po pinagtataka namin kasi nga ayan po. Actually, nag-operate po ako last month. I did not see any pay parking nung hapon. Wala na pala yung kotse doon na umaandar na walang tao. Yun nga po sinasabi ko kay Doc din. Sabi ko, why not try to clarify with the city bakit may pay parking despite no parking on both sides. Saka national highway kasi to. So, Paano po yan? meron pong impounding form yan. Dadalhin nyo lang sa impounding namin sa Marikina din. Ay, ang layo na. Yun lang impounding namin. Wala kami ibang impounding. Kunin ko lang per cellphone. Sige po. Sasama na lang daw si Doktora.